Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 3 ng Oktubre, 2025 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:42 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan patungkol po dito sa resolution ng ginawa ng mga senador natin. Opo, gumawa sila ng resolution, nire-recommenda nila na si Duterte ay i-house arrest na lang dito sa Pilipinas o dyan ata sa Davao. Ang title ko po ngayon ay Who Has Bewitched Them? These 15 senators, 15 po ang nag-endorso. Who has bewitched them? These 15 senators. Sa Tagalog po ay sino ba ang nakaloko sa kanila? Itong 15 senador na ito, o sino ba ang naka-impluensya sa kanila, o sino ba ang ang ibig kong sabihin dyan ay mas malamang, kasi marami pong meaning mas malamang nakasira ng kanilang pag-iisip. Ayan po. Sino ang nakasira ng kanilang pag-iisip? Bakit ginawa nila yan? Itong mga 15 senators, gumawa sila ng resolution na kung pwede ay i-house arrest. House arrest na lang si Duterte. Ay, ito po, diretsahan na po tayo. Kasi tinawag ko na sino ang nakasira ng kanilang pag-iisip. Kasi alam naman nila wala namang kwenta yan Hindi ba? Hindi papansinin yan sa ICC. Alam nila yan. Bakit gumawa pa sila ng ganyan? At saka isa pa, wala na tayong dealing sa ICC kasi hindi na tayo member Wala na tayong karapatan na magganyan. Alam nila yan. We are no longer a member of ICC. So, they will not entertain that. Hindi nila papansinin yan. Kaya nga ang tawag ko sa kanila, sino na ang nakasira ng kanilang ulo? Ayan po. Ang reason daw nila ay compassion. Ang reason daw nila ay for humanitarian consideration. Yan po ang tatalakay natin ngayon. Gagamitin ko po ang Biblia. Opo. Yung compassion. Ayan ang isinisigaw nila Kailangan daw may compassion. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang compassion. Walang ganyan. Opo. Gumagamit kayo ng salita na hindi inyo alam ang meaning. Ayan po. Kaya nga ang tawag ko sa kanila, sino ba ang nakasira ng kanilang pag-iisip? Ayan po. Patanong po yan patanong para ay gusto nyo ng ganyan Yung kunyari nagtatanong kayo ay pero nga ito nga ang tanong ko Sino ang nakasira ng kanilang pag-iisip? Okay. Talakay natin ang compassion. Ang compassion po alam mo ang mangyayari. Alam mo o naranasan mo yan o alam mo yung damdamin ng tao.
Yan po ano? Yan po. Pag hindi mo alam o hindi mo kabisado, kung niluluko ka lang, o hindi compassion yan. Opo. Ngayon, ay sino ang nakakaalam ng damdamin ng tao? O, maliban na lang siguro kung nakasama mo mong matagal, o kabisado mo na yung mga galaw niya, o pag-iisip niya, pwede yun. Pero kung hindi mo nakasama, tapos hihiling ka ng compassion, wala yan. Walang kwenta yan. Okay, bibigyan ko po kayo ng example ng compassion. Yung babae sa Biblia who is caught in the very act of adultery. Ayan po ano, nahuli nila yung babae ay nakikipag-sex, hindi ba? O dinala nila kay Jesus. Ang sabi nila, nahuli namin ito in the very act. Under the Moses law, sabi nila, no? Under the Moses law, he must die. O babatuhin ito hanggang mamatay. What can you say? Tinatanong nila si Jesus Christ, anong masasabi mo, guro? Hindi ba? Tinatanong nila. Kasi nga, nangangaral si Jesus Christ ng righteousness. Pinapaliwanag niya ang mga batas. Ay simpre, naturalmente, natatanungin siya. At ito, sabihin ko sa inyo sa practice nila o sa costumbre nila ng mga Israel, bago sila pala babatuyan, titignan nila kung sino ang pinaka-senior doon, o sino yung pinaka-puno, o sino yung nangangaral, o yung kinoconsider nilang matuwid. At usually, mga parisyo nga yan o mga ganyan nangangaral, tatanungin nila, o under the law, sabi nila, babatuhin namin ito kasi nahuli namin na in the very act of adultery. Anong masasabi mo? O, anong masasabi mo, Jesus? O, ganun ay hindi niya sinasagot. O, yumuko siya sa lupa, hindi ba? O, nagsulat muna siya. O, tinatanong siya, anong masasabi mo? O, pero may compassion siya doon sa babae. Bakit? Ay, hindi naman umaangal Hindi naman sinabi, wala akong, hindi naman, di ba? Ibig sabihin, may pag-amin. At doon sa pag-amin na yan, malamang nagsisisi yung babae. Kaya may compassion si Jesus Christ. May compassion. Kasi nga, hindi lumalaban. Hindi nagmamalinis. Umiiyak lang. Hinihintay na lang na batuhin siya. Ganun po ang compassion. At alam ni Jesus Christ, ano ang nasa loobin noong babae. Kaya ang sabi niya, ay kung sino man dito ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Unang bumato kung sino sa inyo ang walang kasalanan, who is among you, who has no sin, cast the first stone. Ay wala At patunayan natin bakit may compassion ka, o si Jesus Christ, tinanong niya yung babae, saan na kanya yung mga accuser mo, sabi niya. Isa-isa kasing umalis Isa-isa. Sir, wala na sir Wala na. Saan na sila? Sabi ni Jesus Christ. Sir, wala na sir. Nag-alisa na sila. Anong sabi ni Jesus Christ? Neither do I condemn you, sabi niya. Ako rin hindi kita kinokondemn. Kasi nga, may compassion po Example lang po yan, isa pang example para maintindihan nyo itong compassion na ito. Ulitin ko alam mo na nagsisisi yung tao. Ay si Duterte, hindi naman nagsisisi yan Paano mong bibigyan ng compassion yan? Hindi ba? Wala. Kaya nga, wala sa tamang pag-iisip. Isa pa nung malapit ng ipako si Jesus Christ, sila ay papunta ng Jerusalem. Remember
nangangaral siya sa mga baryo-baryo, pero ito na talagang dadakpin sa Jerusalem, ay mga bulubundukin po yan, mga bali, papunta dyan sa Jerusalem. Opo, natatanaw nila ang Jerusalem. Malapit na sila. Ano po ang sinabi ng Biblia? And when Jesus Christ drew near Jerusalem, hindi ba? Nung umabot na siya doon sa natatanaw na niya ang Jerusalem, He wept over it. Tumangis siya. Hindi ba? Ganun po ang compassion, tumangis siya. Kasi nga, alam niya, yung mga tao doon, walang nangangaral. Wala na mabubulid sa impyerno o nabubulid sa kasalanan. And when he drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it. Tumangis siya. Bakit? Wala nga nangangaral Walang mangangaral. Hindi ba? Yun ang compassion. Naiintindihan niya Naiintindihan niya? When he drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it. Tumangis siya. Hindi ba? At yun nga, yung kanyan yung malapit na doon sa Jerusalem, ay may balita na si Lazarus ay patay na. Binalikan niya ngayon. Bumalik pa siya yung sa bahay nila Marta. Binalikan niya. Tapos doon, binuhay niya si Lazarus. Kasi nga, ay may compassion din siya At nung bumalik siya sa Jerusalem, doon sa Garden of Gethsemane, ay doon na siya dinakip. Ayan po kinikwento ko lang po sa inyo para ano yung compassion na yan. Hindi nila alam kung ano yan. Nagsisisi ba ito si Duterte? Hindi humihingi ba ng tawad? Hindi. At ang sinasabi pa niya, tama yung ginawa niya. Pati yung mga anak niya. Hindi ba? Kailan lamang sinabi ng anak niya, yung mayor, tama lang yung ginawa ng tatay ko, sabi niya. Kasi that is good for the country. Sabi niya, napatayin yung mga adik. May pagsisisi ba dyan? Wala. Adi yan ang ilaban nila. Yan ang sabihin nila dun sa para madaling hatulan yan. Kung uubra yan, kung uubra na patayin yung mga adik para gaganda ang Pilipinas, hindi po uubra yan. Kasi nung panahon ni Noah, pinatay na po ang lahat ng tao maliban sa 8. Pinatay na po. Because all the intent and imagination of the man, all the intent and imagination of the man, nakikita po ng Diyos yan is evil continually. So I will blot out, sabi ng Panginoon, I will blot out human race from the face of the earth. I have greatly regret, sabi niya. Parang nagsisi po ang Panginoon na gumawa siya ng tao Hindi ba? Pero Noah find favor in the eyes of God. Ayan po, hindi ba? Compassion po yun. Yung ganun. Ay ito naman hindi naman nagsisisi Hindi ba? Yan ang ilaban niya ngayon. Na tama lang yung ginawa niya. Tama yung ginawa niya. Papatayin niya yung mga tao para gumanda. Gumanda ba? Hindi nga Kasi nga yung mga anak niyan, yung mga maliliit na bata yan, baka gaganti yan At magiging cycle yan. Pinatay yung tatay niya na walang paglilitis, hindi ba? Walang hatol ng hukuman, ay delikado yan. Baka gaganti yan. Ay kung 30,000 yan na pinatay, tapos may mga anak yan, 4, di
Naku po, hindi ba? Magbilang na kayo. Ilan ang galit sa gobyerno? Hindi ba? Ngayon, mali po yan. Yang compassion na sinasabi nila o yang humanitarian reason o consideration, hindi ba? Napakagandang pakinggan pero wala sa hulog. Ito po ang bumoto ng mga yes, Alan Peter Cayetano, hindi ba? De La Rosa, Ejercito, si Estrada, si Gatchalian, si Go, si Lacson, si Ligarda, si Marcolita, si Marcos, Padilla, Erwin Tulfo, Villanueva, Mark Villar, at saka si Subiri. 15 po sila yan. 15. Na masasabi ko na sino ang sumira sa kanilang pag-iisip. Bakit nila nilagdaan yan? Alam naman nila na walang mangyayari dyan Alam nila yan. Hindi papansinin yan ng ICC. Who you? Sabi nga ni Kwan ni Atty. Conti who you? Hindi ba? Mag-isip-isip po kayo. Sumulat sila ng ganyan. Saan nila ipapadaan yan? Sige nga. Sino magdadala doon? At sino ang tatanggap doon? At kahit matanggap yan, aasikasuhin ba yan? Hindi. Hindi aasikasuhin yan. Iyan, nagpahiwatig lang na yung grip of power dyan sa Senado lang po ay hawak pa ni Duterte. Kaya nakakatakot po yan. Mas natatakot ngayon ang mga taong bayan dahil dyan sa ginawa. 15 po at sinabi ko na, hindi compassion yan. Kasi hindi naman nila hawak ang damdamin ni Duterte na nagsisisi na ba. Kung hindi nagsisisi, ay hindi pwedeng compassion. Nilalaban niya yung ginawa niya na tama hurry up, sabi pa niya yung mga days before his arrest, hurry up, ICC, sabi niya, hurry up. Gusto niyang dakpin na siya. Ay bakit ngayon gusto niyo i-release, hindi ba? Gusto niyo house arrest? Mali yan. Ang bumoto ng no, si Aquino, si Ontiveros, si Pangilinan. Ang nag-abstain si Soto at saka si Rapi Tulfo. Ang nag-absent, Pia Cayetano, Escudero, Lapid at saka Camille Villar. Ayan po ito po ang itataas ko lang po para mabasa natin. James 2 verse 13, for judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Yan po ang nakasulat. Walang mercy po Noong nagpapatay si Duterte, anong mangyayari dyan? Gusto nyo bang labanan ang Diyos? Tanungin ko po kayo, mga 15 senators kayo, gusto nyo bang lumaban sa Diyos? Ito po, sulat ng Diyos ito Remember, ang nagsulat ng mga Biblia natin, o yung mga libro na yan, kasama na dyan si James, they are controlled by the Holy Spirit or they are influenced or under the power of the Holy Spirit. Kaya isinulat nila ito. Galing po sa Diyos ito. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Kung wala kang ipinakitang mercy sa kapwa mo, hahatulang ka rin na walang mercy. Tama ba yan o hindi? Tama po yan Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, yung mga pinagpapatay na tao na walang paglilitis, may mercy ba doon? Wala. At umiiyak po ang mga tao at hindi na nga inilagay diyan sa Philippine Court Ayaw na nila Kasi sabi nila, wala din mangyayari diyan. Kaya ang gusto nila sa ICC. Yun ang mas gusto nila. Kasi nga, hawak ni Duterte ang lahat pati nga ngayon wala na siya 15 senator pa hawak niya
Sa palagay ko ha, kaya nga, pero aywan ko lang kung binayaran sila yan o hindi ko alam. O nagkakamali lang sila o nasisiraan sila ng bait, hindi ko alam. Pero kaya nga ang tanong ko, who has influenced them o who has bewitched them? Oh, parang inalihan sila ng masamang espiritu. Oh, ganyan po ang tawag dyan sa kanila ngayon. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment o triumph over justice sa iba, no? Totoo po ito. Ang mercy, mas mataas ang kategory. Pero, kailangan justified. O may justice muna. O may judgment muna. Paano mong ipapardon nga Paano mong ipapardon ng isang tao kung wala namang judgment ng husgado? Hindi ba? Hindi mo pwedeng ipardon yan. Nauuna po ang judgment o ang justice. And then after justice, after a while, kung talaga nagsisisi, at yan naman ang panukala ng Panginoon na magpatawad tayo, ayan na, papasok ang mercy. Tandaan nyo pong maigi yan. Walang mercy kung walang pag-amin. Kung walang judgment o kung walang justice, walang mercy. Mercy triumphs over justice. Ayan po nakasulat dyan. Matthew 5:7. Inulit na naman ito Actually, ito mga sinusulat nung katulad yan, ini-explain lang ni James, ay galing yan kay Kristo po Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Matthew 5:7. Ang nagsalita po nito ay si Jesus Christ. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ayan po. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, noong bang pinagpapatay yung mga adik at ang masama pa dyan, mahihirap? Mga nasa laylayan ang pinagpapatay. Pero yung mga drug lord, wala naman Mabuti nga sana kung drug lord yung pinagpapatay Ay hindi yung mga nasa laylayan. At walang mercy. Hindi ba? Walang pakundangan, wala. Kahit na kuwan na yan. Tignan nyo yung nangyari kay Kian de los Santos, nagmamakaawa na. Hindi ba? Pero nga, may kutas pala silang sinusunod. Kailangan may papatayin kayo 30 sa isang linggo. Ganun pala may kuta. Kaya nga ganyan ang nangyari. Hindi ba? May kuta. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, may mercy ba? Wala Hindi ba? May mercy ba si Duterte? At may nagsasabi, ay hindi naman ako psychology, hindi ko pinag-aralan ang psychology, pero naniniwala ako, yung mga ganyan, mga psychotic, yung mga may nasisira ang pag-iisip, wala pong mercy yan. Tumatawa lang yan kung nahihirapan ka. Tumatawa lang yan, o mas gusto nila na nakikita nila na kinakain ka ng buwaya. Ayan po, para maintindihan nyo. Hanggang nga ngayon hindi niya inaamin Ang sinasabi niya, yung ginawa niya ay para daw sa ikabubuti ng bayan. Papatayin niya lahat ang tao na masasama. Ay ginawa na nga yan panahon ni Noah Ginawa na po yan. At nung panahon ni Sodom ang Gomora, hindi ba? Panahon ng Sodom ang Gomora. Pinagpapatay yung mga tao doon, pinaulanan ng apoy, ng asupri. Namatay yung mga tao. Pero ngayon, ano na naman ngayon? Ito na naman, mga korupsyon, hindi ba? Naandyan. Naalis ba? Hindi. Kaya nga, yan nga ang challenge ko. Sige, patayin na niya ang lahat ng tao sa Pilipinas at magtira na lang siya ng 4 o 8. Hindi masusolve ang korupsyon Kasi inherent na naandun sa puso natin. Nakakuha na yan, naandun na. Bibigyan ka na lang ng pira para nakawin mo kung may tsansa ka. Ganun po ang tao. Maniwala po kayo sa akin. Opo,
Pero malibad na lang kung ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Diyos po ang tutulong sa iyo. For it is by grace that you have been saved. It is not of your works. It is the gift of God, so that nobody shall boast. Ayan po ano, it is the gift of God. Yung grasya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yun po ang makapagliligtas sa atin. Pero sa atin, naandyan na yan eh. Okay, sasabi mo, hindi ako magnanakaw. Ayaw ko yung milyon. Pero kung naandyan na yan, nakaprinda na yan, hindi ba? O naandyan na sa drawer mo, tatanggapin mo na yan. Ganun lang po eh. Pero nga, ang sinasabi ko, mayroon talagang mga tao na kinahabagan na ng Diyos. Hindi nagagawa niyan. Maniwala po kayo sa akin. Romans 10:10. For it is with your heart that you have believed, or that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ayan po nakasulat eh. Pero hindi ko kabisado itong version na ito eh. Ulitin lang po natin ha, nakabisado ko. At maraming bisis para maintindihan nyo. Para maipalinaw ko na itong compassion, hindi uubra yan kung walang confession. Ayan po ano, hindi uubra kung walang pagsisisi. Basahin ko lang po ulit ha, ng sarili kong version. For it is on what you believe that you are justified, and on what you confess that you are saved. Yan po. Napakasimple po, hindi ba? Kung ano yung paniniwala mo, doon ka majajustify. Kung ano yung kinumpis mo, doon ka masisave. Your confession was made unto your salvation, and your belief or your faith was made unto your justification. Majajustify ka lang kung naniniwala ka na si Kristo lang ang makapagliligtas sa iyo. Yun po, majajustify ka dyan. Ngayon, pero hindi ko inaalis na katulad ni Jinggoy, wala daw siyang kasalanan eh. Hindi raw siyang nagnanakaw. Ay hindi ka majajustify yan ng Panginoon. Kailanman hindi. Opo, kasi una, nagsisinungaling ka na eh. Si Chis Escudero, ganon din, sabi niya, wala daw siyang dinanakaw. Si Joel Villanueva, ganon din. Wala daw senador na nagnanakaw. Ay hindi kayo majajustify dyan. Pag hindi kayo na-justify dyan, tuloy kayong magnanakaw. Maniwala kayo po sa akin. Si Jinggoy, nabilanggo na yan nung nabilanggo ang tatay niya. Nabilanggo na naman doon sa Napolis scam. At ngayon, malamang mabibilanggo na naman ito eh. Pero magbabago ba yan? Hindi po. Maniwala kayo sa akin, hindi magbabago yan kasi it is the gift of God. It is through grace that you have been saved. Ngayon, kung hindi ka ma-justify, ay ito nga magkukumpis ba sila? Hindi. Hindi nila kukumpis kasi nga nakasulat, your confession or your what you profess, you are saved. Ayan po hindi ba? Ngayon, balikan natin ito mga 15 senator. Bakit kayo may compassion? Ay ito po ang turo ng Biblia May compassion ang Diyos kasi nga on what you believe. Maisisib ka ng Panginoon on what you confess. Ay walang compassion eh. Hindi ba? Walang compassion. Walang pagsisisi. Walang pag-amin. Bakit ka magkakaroon ng yung kwan? Ano ba yun? Yung compassion. Hindi ba? Kabaliwan na yan. Aywan ko lang kung binayaran sila. Okay, ay kung binayaran sila, wala namang problema dyan eh. 1 milyon, 10 milyon para mag-drop sila ng ganyan o pirmahan nila. Pero nga ang inuulit ko, it has no effect. Walang epekto yan. At mas masama pa yan, ipinakita sa buong mundo
na yang senador natin na babayaran o ganyan, may kumpasyong kuno, hindi nila pwedeng ipaliwanag yan. Mga baliw, hindi ba? O, ay labanan nyo hindi ba? Ipinakita ko na Biblia po hindi nyo pwedeng labanan ang Biblia May kumpasyon lang kung alam mo yung damdamin ng isang tao na nagsisisi na siya na inaamin na niya. Katulad ko doon sa babae, the woman who is caught in the very act of adultery. Hindi na siya nangangatuwiran, umiiyak na lang siya. Doon papasok ang compassion. Hindi ba? Ayan po, hindi ba? Maliwanag po yan. Hindi ba? At ako, iniiwasan ko na gumamit ng masasamang salita. Pero hindi po maiwasan para ibigay ko yung difference o yung contrast, hindi ba? May compassion kayo, ang sinasabi nyo. Pero ito po ang requirement ng compassion hindi ba? Ay problema nyo yan. At saka yung baka i-discuss ko bukas, gusto nilang palitan si Soto. Ay pwede naman Pwede nyong palitan yan. Pero hindi po tatagal yan. Ako alam ko yan. Kasi Diyos na po ang lumalakad dito Diyos na po. At kung lalabanan nyo ang Diyos, hindi natin alam. Baka si Jinggoy ay makulong na yan. Di bawas na kayo. Si Bungo at saka si Bato de la Rosa, baka hulihin na ng ICC yan. At saka si Chis Escudero, mabigat po yung kaso niya, yung tumanggap siya ng 30 million. Kaya siyang tanggalin yan sa pagkasenador. Ayan po, kaya nga kako hindi tatagal. Sige, gawin nyo si Alan Peter Cayetano ng presidente. Baka umalsa na ang mga tao. Yan ang i-discuss ko bukas. Sige po, hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay may nakukuha tayong wisdom sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.